Isang batang babae ang tumutulong sa isang milyonaryo na ayusin ang kanyang Mustang, ngunit lahat ay nagbago nang makita niya ang kanyang singsing. Tumatama ng matindi ang huling sinag ng araw sa hapon, nagpapainit sa kalsadang malapit sa liblib na lugar habang si Teresa Reyes ay pauwi galing sa paaralan. Sa kanyang paglalakad, napansin ng 10 taong gulang ang isang makinang na pulang Shelby GT 500 Mustang na nakaparada sa gilid ng daan. Nakabukas ang hood nito, waring isang dambuhalang bunganga na may problema. Sa tabi ng sasakyan, isang maputing lalaking nakasuot ng mamahaling damit ang naglalakad-lakad na halatang balisa. Ang kanyang kasuotan ay tiyak na mas mahal kaysa sa laman ng bahay ni na Teresa. Nagsisisigaw siya sa kanyang cellphone, litaw ang pagkairita. Wala akong pakialam kahit gaano pa kamahal ang towing, 2 oras na akong stranded dito, sigaw niya. May meeting ako sa gobernador sa... Tumigil siya upang tingnan ang kanyang gintong relos, mas mababa pa sa 3 oras sa ngalan ng Diyos. Naisip ni Teresa na magpatuloy na lang sa paglalakad. Lagi siyang pinapaalalahanan ni Tia Imelda na huwag makipag-usap sa mga estranghero, lalo na sa mga hindi taga rito sa kanilang tahimik at karamihang itim na pamayanang nasa 2 oras ang layo mula sa Boston. Pero may kung anong awa sa tono ng lalaki kaya siya'y tumigil. Binago niya ang pagkakabuhat sa kanyang lumang backpack na hindi lang mga aklat ang laman, kundi pati ang maliit na toolkit na bigay ng kanyang Tito Armando. Mekaniko ito at sinabing dapat alam ng lahat kung paano gumagana ang makina. "Excuse me po, sir," maingat na wika ni Teresa habang lumalapit. "Kailangan niyo po ba ng tulong sa kotse ninyo?" Si Danilo Soriano, CEO ng Soriano Enterprises at isa sa pinakamalalaking may-ari ng mga ari-arian sa Boston, ay napalingon, gulat. Ang iritadong ekspresyon niya ay napalitan ng bahagyang aliw nang makita ang batang babae sa kupas na shorts, naka-braids na buhok at malaking MIT t-shirt. "Napaka-bait mo, iha," sagot niya sa isang condescending na tono. "Pero ito'y isang high-performance car. Kailangan ko ng tunay na mekaniko." Kumibit balikat lang si Teresa at lumapit para silipin ang ilalim ng hood. "May-ari ng talyerang tito ko, natuto na akong mag-ayos ng kotse mula pagkabata. Pwede ko namang tingnan kung ano ang problema." Bago pa man makatanggi si Danilo, naibaba na ni Teresa ang kanyang backpack at sumilip sa makina na may kumpiyansa. Kailan nagsimula ang problema? Tanong niya na parang propesyonal. Sa wakas, sumuko si Danilo, wala rin naman siyang ibang opsyon. Nag-init ang makina, mga 40 minuto na ang nakalipas, tapos bigla na lang huminto. "Naamoy niyo po ba na parang matamis, parang syrup?" tanong ni Teresa. Napakadilat si Danilo. "Oo nga, paano mo nalaman?" "Cooling system niyo po ang problema," sabi ni Teresa, sabay turo sa maliit na tagas sa ilalim ng kotse na hindi napansin ni Danilo. "May leak ang coolant, kaya po nag-overheat." Habang nagpapaliwanag si Teresa, napansin ni Danilo ang pagiging tutok nito. May kung anong pamilyar sa paraan ng kanyang pagkilos sa matalas na tingin nito habang sinusuri ang makina. "Anong pangalan mo?" naitanong ni Danilo. Teresa Reyes." Inabot niya ang kamay niyang may grasa. Bahagyang nag-alinlangan si Danilo pero tinanggap ito. "Danilo Soriano." "Nice to meet you, Mr. Soriano. Sa tingin ko po, maaayos ko muna ito pansamantala." Kinuha ni Teresa ang maliit na metal box mula sa kanyang backpack. Sabi ni Tito, laging may dalang emergency kit. Hindi mo alam kung sino ang mangangailangan ng tulong. Namangha si Danilo habang pinapanood si Teresa na mabilis at may kasanayang kumikilos. Natukoy nito ang tagas sa hose ng radiator at tinakpan ito gamit ang espesyal na tape. "Tatagal po ito hanggang makarating kayo sa bayan," paliwanag niya. "Pero maglagay po kayo ng tubig, kulang na ang coolant nyo."
Habang inaayos ang kanyang buhok, may nakita si Danilo na nagpahinto ng kanyang mundo. Isang singsing ang suot ni Teresa, may berdeng esmeralda at luma na ang ginto. Medyo maluwag ito kaya may sinulid na nakabalot para maisuot. Sa sinag ng araw, lumitaw ang kakaibang hugis gasuklay sa loob ng bato. Nanlamig si Danilo, kilala niya ang singsing na iyon. Ibinigay niya ito 12 taon na ang nakalipas sa isang batang si Teresa sa isang ampunan na tinatawag na Little Angels bago pa ito biglaang isinara. Ang singsing na yan, bulong ni Danilo, nanginginig ang boses. Napaka-espesyal niyan. Tiningnan ni Teresa ang kanyang kamay. Kay mama po yan, kay adoptive mom ko si Carmen. Pumanaw siya noong 1 taon. Nalungkot ang kanyang mukha. Sabi niya, simbolo raw yan ng isang espesyal na pangako. Sinabi ba niya kung saan niya ito nakuha? Tanong ni Danilo ng maingat. Umiling si Teresa, hindi eksakto. Basta daw galing sa isang mahalagang tao at darating ang araw na maiintindihan ko raw kung bakit. Tinipon ni Danilo ang sarili at inalok siyang ihatid pa uwi bilang pasasalamat. Pagkatapos ng kaunting pag-aalinlangan, pumayag si Teresa. Habang nagmamaneho, tinanong ni Danilo ang tungkol sa buhay nito. Eskwela, sino ang kasama matapos pumanaw si Carmen? Kay Tita Imelda at Tito Armando na po ako nakatira, sagot ni Teresa. Inalagaan nila ako pagkatapos ni Mama. Dito ka ba lumaki? Tanong ni Danilo, bahagyang hinigpitan ang hawak sa manibela. Mula nung ako'y 3 taon pa lang, aniya. Bago yon, hindi masyadong pinag-uusapan ni Mama. Pero alam kong inampun niya ako mula sa isang lugar na tinatawag na Little Angels. Nagsara raw yun hindi nagtagal. Halos mawalan ng kontrol sa manibela si Danilo. Little Angels, sigurado ka? Oo, bakit po? Kilala niyo yun? Huminga ng malalim si Danilo. Oo, noon pa. Nang makarating sila sa isang maliit ngunit maayos na bahay, huminto si Danilo at ipinarada ang sasakyan. Ngumiti si Teresa at nagpasalamat kay Danilo habang naghahanda siyang lumabas ng kotse. Ngunit bago pa man niya mabuksan ang pinto, dumukot si Danilo sa kanyang bulsa at iniabot sa kanya ang isang business card. Kung kailangan mo ng kahit ano pa man, huwag kang mag-atubiling tawagan ako, sabi niya ng taos-puso. Tiningnan ni Teresa ang card nang may pag-uusisa, tumango ng magalang at lumabas ng kotse. Habang tumatakbo siya pa uwi, sumasalamin ang sikat ng araw sa kanyang singsing, nagpapakawala ng mga makinang na berdeng liwanag. Nanatili si Danilo sa loob ng kotse, nanginginig ang mga kamay at agad na tumawag sa kanyang pribadong investigador. Hindi alam ni Teresa na ang simpleng pagkikitang iyon ay magsisimula ng isang serye ng mga pangyayaring maglalantad ng matagal nang itinagong mga lihim, higit 10 taon nang nakabaon, mga lihim na may kaugnayan sa isang makapangyarihang imperyo ng real estate, isang kahina-hinalang isinarang ampunan, at isang batang babaeng may likas na kakayahang ayusin ang mga sirang bagay. Kung nahuhumaling ka na sa kwentong ito ng tadhana, misteryo at mga di nakikitang koneksyon, manatili ka. Dahil ang esmeraldang singsing na iyon ay hindi lamang isang alaala, ito ang susi sa pagbubunyag ng isang katotohanang puno ng tunggalian sa kapangyarihan, kawalang katarungan at isang nakaraang naghihintay na maungkat. Sa loob ng 3 magkasunod na gabi, hindi makatulog si Danilo. Nakatingin siya ng matagal sa mga pinalaking larawan ng singsing ni Teresa, ipinadala ng kanyang investigador. Ito ang parehong singsing na minsan niyang ibinigay sa isang batang babae na nagngangalang Teresa sa Little Angels Orphanage. Isang pangakong babalikan niya ito, isang pangakong hindi niya natupad. Ngayon, nakaupo sa kanyang opisina sa Soriano Enterprises, tinitingnan ni Danilo ang magulong tumpok ng mga dokumento sa kanyang mesa. Naalala niyang 12 taon na ang nakararaan, binili ng kanyang ama na si Mario Soriano ang lupa ng ampunan
sa kahina-hinalang murang halaga gamit ang dahilan ng pinansyal na paghihirap. Hindi nagtagal, na-promote si Danilo bilang CEO. Mr. Soriano, wika ng kanyang assistant sa intercom, narito po si Mr. Ricardo mula sa legal department, dala ang mga file ng Horizon Project. Ang Horizon Project, isang marangyang proyektong pabahay na kasalukuyang itinatayo sa mismong lugar kung saan dati naroon ang Little Angels. Agad na isiniksik ni Danilo ang mga papel bago pumasok si Ricardo. Narito ang mga dokumento ng pag-aari ng Little Angels, ani Ricardo. Bagamat hindi ko maintindihan kung bakit natin binabalikan ang isang lumang issue. Ipinag-utos ng ama ko na manatili iyon sa record, malamig na sagot ni Danilo. Pero retirado na siya. Ako na ang gumagawa ng mga desisyon ngayon. Habang sinusuri ang mga dokumento, napansin ni Danilo ang mga kahina-hinalang transaksyon sa bangko. Mas nakakabahala pa, may isang dokumento na naglalaman ng listahan ng mga bata sa ampunan at ang kanilang kinahinatnan. Isang pangalan ang tumatak, Teresa Reyes. Pinalibutan ng pula at may tala, espesyal na kaso, kontakin si HW. Bigla tumawag ang investigador na si Sanchez. Nahanap ko si Carmen Reyes, ulat niya. Namatay siya sa isang aksidente sa kotse nung nakaraang taon. Palpak ang preno, kahina-hinala. Paano ang mga dokumento ng pag-aampun niya? Mabilis na tanong ni Danilo. Nawala! Walang opisyal na record na si Teresa ay naging bata sa Little Angels. Tumigas ang tinig ni Danilo. Alamin mo ang lahat tungkol sa pamilyang kinabibilangan niya ngayon. Samantala, sa bahay nila Teresa, nasa kanyang workshop siya sa likod ng bahay ni Natyotia. Amoy langis ng makina at bakal ang silid, at maayos na nakasabit ang mga gamit sa dingding. Ito ang paborito niyang lugar sa buong mundo. Pumasok ang kanyang tiyo, si Armando. Naayos mo ba ang lumang radyo? Tanong nito. Ipinakita ni Teresa ang lumang radyo ng may pagmamalaki. Oh, kinailangan lang ikabit ulit ang ilang kable. Ngumiti si Armando at hinaplos ang kanyang mga tirintas. Napakahusay mo, Teresa. Wala pa akong nakitang ganoong katalinuhan sa mga makina. Tumingin siya sa singsing at nagmuni-muni. Sa tingin mo po magiging proud kaya si Mama? Labis na ipinagmamalaki ka ni Carmen. Sagot ni Armando ng may init. Nagatubili si Teresa. May nakilala po akong mayamang lalaki. Nasiraan siya ng kotse at tinulungan ko. Napansin niya ang singsing ko at parang ang weird ng reaksyon niya. Sabi niya, Danilo Soriano raw ang pangalan niya. Napahinto si Armando. Nanlumo ang kanyang muka. Sa pintuan ay lumitaw si Imelda, ang tiya ni Teresa, at narinig ang pangalan. Teresa, anak, wika ni Imelda ng banayad ngunit matatag. Naalala mo ba nang sinabi naming ipapaliwanag namin ang lahat tungkol kay Carmen pagdating ng tamang panahon? Tumango si Teresa ng dahan-dahan. Sa tingin ko dumating na ang panahon na iyon, sabi ni Imelda. Kinagabihan, tahimik na nakaupo si Teresa habang isinasalaysay ng magtiyot-tiya ang katotohanan. Si Carmen, ang kanyang ina sa pag-aampon, ay dating nurse sa ampunan. Nang bigla itong isinara, tumakas si Carmen, bit-bit si Teresa. Nagpalit sila ng pangalan at namuhay sa pagtatago, palaging kinakabahan. Ito ang iniwan niya para sa iyo, sabi ni Imelda, iniaabot ang isang luma ng sobre. Pinangakuan niya kaming ibigay lang ito kung may lalapit mula sa pamilyang Soriano. Nanginginig ang daliri ni Teresa habang binubuksan ang sobre at binabasa ang sulat kamay. Aking pinakamamahal na Teresa, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay natagpuan ka na. May mga bagay kang kailangang malaman. Samantala muling tumawag si Sanchez kay Danilo. Sir, may isa pa tayong problema. Isang mamamahayag na nagngangalang Marcus Hayes ang nag-iimbestiga rin sa ampunan. Ano ang nalalaman niya? Tanong ni Danilo. Medyo marami at may teorya siya na tinatarget daw ng iyong ama ang mga batang may
espesyal na talento. Kinabukasan, may isang itim na SUV ang nakaparada malapit sa paaralan ni Teresa. Dalawang lalaking nakaitim na suite ang tahimik na nagmamasid habang palabas si Teresa kasama ang mga kaibigan. Siya ba yun, yung batang may esmeraldang singsing? Oo, sagot ng driver. Gusto siyang makita agad ni Ginoong Soriano Sr. Hindi nila alam na may isa pang nagmamasid, si Armando, nakaparada sa kabila ng kalsada. Dinukot niya ang cellphone at tinawagan ang numerong iniwan sa kanya ni Carmen para sa mga emergency. Marcus Hayes, wika niya nang sumagot ang kabilang linya. Ito ay tungkol sa Little Angels at sa isang batang may esmeraldang singsing. Nahanap ko na ang ebidensyang hinahanap mo. Sa Soriano Enterprises, nakaupo si Danilo at nakatitig sa bagong dating na lalaki, ang kanyang ama, si Mario Soriano. Dumating itong walang paunang babala, sakay ng eroplanong galing Florida. Ano ang silbi ng paghuhukay ng mga lumang file tungkol sa Little Angels? Galit na singhal ni Mario. Akala ko tapos na tayo sa bahaging yon ng ating buhay. Nahanap ko na siya, Dad, sagot ni Danilo ng tahimik. Si Teresa Reyes, ang batang may esmeraldang singsing. Sandaling namutla ang mukha ni Mario bago ito muling tumigas. Ano ngayon? Isa lang siyang ulilang bata. Ang mahalaga ngayon ay ang Project Horizon. Bilyones ang nakataya. Tinitigan siya ni Danilo. Bakit siya mahalaga? Tumawa si Mario ng tuyot. Hindi mo pa rin maintindihan, Hindi lahat ng bata ay ordinaryo. May ilan na may pambihirang talento. Mga talentong maaaring mapakinabangan. Magaling siyang magayos, ani Danilo, na parang malalim ang iniisip. Tinitingnan lang niya ang isang makina at alam na niya agad kung ano ang sira. Lumamig ang ngiti ni Mario. Isipin mo kung anong magagawa ng militar sa isang batang ganyan. Isipin mo ang mga patent, ang impluensya. Kaya natin binili ang ampunang yon. Habang pinaplano ng mga Soriano ang kanilang mga balakin, si Teresa ay malalim nang nagbabasa ng sulat ni Carmen. Unti-unting natutuklasan ang katotohanan ng kanyang nakaraan at ang tunay na halaga ng singsing. Hindi ito basta alahas. Nakatago rito ang isang bagay na mas makapangyarihan, access sa mga kumpidensyal na dokumentong kayang pabagsakin ang isa sa pinakamakapangyarihang korporasyon ng bansa. Nagsisimula nang magdikit-dikit ang mga piraso ng palaisipan. Sa isang panig, isang pandaigdigang imperyong nakatayo sa mga kasinungalingan. Sa kabila, isang batang babae na may pambihirang kakayahan at singsing na nagtatago ng mga lihim na kanilang kinatatakutan. At sa gitna nila, isang lalaking pinipilit alamin kung saan talaga nakahimlay ang kanyang katapatan. Sa isang glass-walled boardroom sa tuktok ng gusali ng Soriano Enterprises, pabulong na nag-uusap ang mga kinakabahang executive. Isang biglaang emergency meeting ang ipinatawag ni Mario Soriano. Ang kanyang mukhang laging kalmado, ngayoy pulang-pula sa galit. Nasaan ang anak ko? Sigaw niya sabay hampas ng kamao sa salaming mesa. Isang oras na siyang late. Biglang bumukas ang malalaking pinto. Kalma at mahinahong pumasok si Danilo kasama ang isang babaeng nakabraso suit na hindi kilala ng sinuman. Pasensya na sa pagkaantala, sabi ni Danilo. Lahat, ito si Maricel Navarro. Isa siyang federal prosecutor. May mga tanong siya tungkol sa tinatawag na Project Prometheus. Nanlaki ang mata ni Mario, nanlumo ang kanyang mukha. Project Prometheus, isang internal na codename na hindi kailanman dapat lumabas sa kumpanya. Isang classified operation na may kinalaman sa pagsubaybay at pagsusuri sa mga batang may advanced mental abilities. Ideya mo ba kung anong ginawa mo? Singhal ni Mario. Ngunit lumapit si Danilo sa main screen, isinaksak ang kanyang laptop at sumagot, isang bagay na dapat kong ginawa noon pa. Nagdilim ang ilaw. Nagliwanag ang screen, ipinapakita ang mga dokumento, larawan at ulat. Mga pangalan, talaan, log,
Mga ebidensyang nagpapakitang 48 bata ang minanmanan, sinubukan at ginamit ng walang pahintulot ng Soriano Enterprises. Nilabag mo ang batas, mariing sabi ni Mario, pilit bumabawi. Nagnakaw ka ng mga private files, espionage yan. Hindi, sagot ni Danilo. Ang mga file na ito ay naglalantad ng mas matitinding krimen, di autorisadong pagsusuri sa mga menor de edad, peking adoption papers, panunuhol sa mga opisyal, pananahimik sa mga testigo. Isang video ang nagsimulang tumugtog, security footage mula mahigit 1 dekada na ang nakalipas. Isang batang nurse, si Carmen Reyes, na tumatakas sa gitna ng gabi habang buhat ang isang sanggol. Kasunod nito ang isa pang clip, si Mario kinakausap ang security. Hanapin siya. Mataas ang potensyal ng batang iyon. Hindi siya dapat mawala. Nagpatuloy si Danilo, matatag ang tinig. 3 empleyado mula sa Little Angels ang namatay sa mga aksidente pagkatapos noon. Kabilang ang kapatid ni Carmen na nagsimulang magtanong. Wala kang ideya kung anong magiging epekto nito, mariing sabi ni Mario. Ngunit bago pa siya makapagsalita muli, bumukas ulit ang mga pinto. Pumasok si Teresa Reyes, taas noo, kasama si Tiyong Armando at isang lalaking may dalang kamera, si Marcus Hayes ng Boston Globe. Teresa, wika ni Danilo ng mahina, hindi mo na kailangang pumunta rito. Kailangan, sagot niya ng buong lakas. Lagi akong pinapaalalahanan ni Carmen na darating ang araw na haharapin ko ang mga taong naging dahilan ng aming pagtakas. Tinitigan siya ni Mario, mabilis ang pag-ikot ng isipan. Ah, ikaw pala si Project 17. Akala ko mas matangkad ka. Hindi na tinag si Teresa. At ikaw ang dahilan ng pagkamatay ng nanay ko. Hindi aksidente ang preno niya, hindi ba? Muling lumitaw ang mapang-uyam ng ngiti ni Mario. Hindi mo kailanman mapapatunayan at nakakalimutan mong kung sino ako. Isang tawag lang, mawawala ang lahat ng ito. Tahimik na binuksan ni Teresa ang kanyang backpack. Kinuha ang singsing at maingat na pinihit ang bato hanggang sa lumabas ang isang nakatagong kompartimento. Sa loob, may maliit na storage device. Mas matalino si Carmen kaysa iniisip mo, sabi ni Teresa. Tinago niya ito sa singsing ko. May mga backup ito ng lahat, bawat dokumento mula sa Little Angels, bawat recording, kabilang ang mga pulong mo kasama ang mga siyentipikong militar tungkol sa paggamit sa mga bata sa mga defense project. Sa unang pagkakataon, hindi makapagsalita si Mario. Live ito, dagdag ni Marcus Hayes, itinuro ang kanyang kamera. Papunta na sa aming newsroom at sa social media, mahigit 10,000 tao ang nanonood sa mga sandaling ito. Lumapit si Danilo sa kanyang ama at nagsalita sa isang mahinahong tinig. Tapos na, nag-alok sa akin ng piskal ng immunity kapalit ng buong kooperasyon. Tiningnan niya si Mario sa mga mata. At para sa iyo, hayaan nating ang hurado ang magpasya. Pumasok ang isang grupo ng mga ahente ng pamahalaan. Inaresto si Mario Soriano. Habang inilalayo siya, nilapitan siya ni Teresa, ang batang minsang itinaboy ng kanyang kasakiman. Lagi pong sinasabi ni Mama na ang sirang makina maaring ayusin, wika ni Teresa ng payapa. Pero ang sirang tao, kailangan nilang ayusin ang kanilang sarili. Siguro magkakaroon ka ng pagkakataon sa loob ng kulungan. Ang pagbagsak ni Mario ay ipinalabas ng live sa buong bansa. Sa mga sumunod na araw, gumuho ang Soriano Enterprises. Bumagsak ang mga presyo ng stocks na parang batong inihulog sa tubig. Natuklasan sa mga investigasyon ang taon-taon ng katiwalian, iligal na eksperimento, pekeng dokumento at pananakot sa mga taong nagtangkang magsalita. Pinanood ni Danilo ang pagbagsak ng imperyo na may halong lungkot at ginhawa. Nawalan siya ng yaman, pangalan at pamilya, pero natagpuan niya ang mas mahalaga, ang kanyang dangal. Sa labas ng korte, habang hinihintay ni Mario ang kanyang unang pagdinig, nilapitan siya ni Teresa.
Ano na ngayon? Tanong niya habang kumikislap sa araw ang esmeraldang singsing. Hindi na ito simbolo ng lihim, kundi ng katotohanan at katarungan. Tiningnan ni Danilo ang tanawin, ang mga gusaling itinayo ng kanyang pamilya gamit ang maruming pera. Kabilang dito ang Soriano Building na malapit ng palitan ng pangalan. Ngayon, sagot niya, ngayon tayo muling magtatayo, hindi lang ng semento at salamin, kundi ng tao at mga komunidad. Hindi nila alam kung gaano kalawak ang abot ng muling pagbangon na iyon. 5 taon ang lumipas mula nang ibunyag ni Teresa ang katotohanan sa likod ng imperyo ng Soriano. 15 taong gulang na siya ngayon at may kumpiyansang lumalakad sa loob ng Reyes Center for Young Inventors, isang malaking kompleks ng mga laboratorio, workshop at silid-aralan. Nakatayo ito sa mismong lupa kung saan dating nakatayo ang Little Angels Orphanage. May sira na naman ang mga sensor sa East Wing, sabi ni Teresa sa grupo ng mga inhinyerong sumusunod sa kanya. Sa pamamagitan ng kanyang matalas at eksperto ng mata, agad niyang natukoy ang problema, gaya ng ginawa niya noon sa Mustang ni Danilo. Sa likurang bahagi ng sentro, si Danilo Soriano, hindi na CEO, kundi isang taong nakamaong at nakataas ang manggas, ay nakikipag-usap sa mga donor. Ibinigay niya ang buong kayamanan para buuin ang Prometheus Initiative, isang programang tumutulong sa mga batang may talento mula sa mga komunidad na hindi nabibigyan ng pagkakataon. Ngayong quarter pa lang, nakapagtala na kami ng 23 batang may pambihirang kakayahan, paliwanag ni Danilo. May full scholarship sila at mentorship, walang kontrata, walang lihim, suporta lang. Ikinaloka ng mga dating kasamahan ang kanyang pagbabagong anyo. Ang tagapagmana ng isang tiwaling imperyo, ngayoy tagapaglingkod ng kabutihan, buong buhay na tinutugunan ang pinsalang ginawa ng kanyang pamilya. Nakafile na si Teresa para sa 2nd patent niya, ani Armando na ngayon ay namumuno sa engineering program ng sentro. Harvard, MIT, Stanford, lahat sila gustong kunin siya. Sa main hall ng sentro, makikita ang isang gallery, mga larawan mula sa lumang ampunan, mga headline tungkol sa pagbagsak ng Soriano Enterprises at ang sandaling nagsimula ang lahat, Teens Discovery Dismantles Billion-Dollar Empire. Si Mario Soriano ngayon ay nakaupo sa loob ng isang federal na kulungan. Ang dating makapangyarihang bilyonaryo ngayon nasa isang maliit na selda, walang kapangyarihan, walang kayamanan, walang kakampi. Tumanggi siyang sumali sa kahit anong rehab program, wika ng isang guwardiya. Akala pa rin niya makakalaya siya at makakabuo muli ng imperyo. Ngunit ang kayabangan ay unti-unti nang naglalaho, naiiwan na lamang ang anino ng lalaking dati niyang naging anyo. Kinagabihan, idinaos ang pinakaunang graduation ceremony ng Reyes Center. 12 kabataan mula sa mga hirap na komunidad ang nagtapos sa masinsinang programa. Bawat isa'y may bit-bit na alok ng trabaho or full scholarship. Si Teresa, bagamat masyado pang bata para magtapos, ay isa ng mentor sa iba. Umakyat siya sa entablado. Nang ako'y 10 taong gulang, panimula niya habang pinaikot-ikot ang esmeraldang singsing, tumigil ako para tumulong sa isang lalaking may sirang kotse. Tumigil siya, lahat ay napatingin. Ang maliit na kilos na iyon, humantong sa isang bagay na mas malaki kaysa sa inasahan ko. Nagbunyag ito ng kawalang katarungan, pero nagbukas din ng pintuan sa mas mabuting mundo. Sa likuran ng auditorium, pinahiran ni Danilo ang kanyang mga luha. Ang batang minsang naglantad sa kanyang pinakamadilim na katotohanan, siya rin ang naging pinakamalaking pag-asa niya. Laging sinasabi ni Mama Carmen na ang sirang makina kayang ayusin, patuloy ni Teresa. Pero ang sirang sistema, kailangan iyang buuin muli mula sa simula. At yan ang ginagawa natin dito, hindi lang pag-aayos ng nakaraan, kundi pagbuo ng bago. Kinabukasan, nakatanggap si Teresa ng liham.
mula kay Sylvia Soriano, anak ni Mario. Matapos ang iskandalo, tuluyan na siyang kumalas sa kanyang pamilya at naging isang federal prosecutor. Sa loob ng liham ay isang mensahe. Nakita na namin ang 5 pang ampunan na may koneksyon sa kaparehong programa dahil sa iyong testimonya at ebidensyang galing sa Singsing na iligtas namin ang 37 pangbata. Ilan sa kanila, katulad mo, kapag handa ka na, gustong-gusto kanilang makilala. Binasa ni Teresa ang liham ng malakas kina Danilo, Tiyong Armando at Tiyang Imelda. Bumigat ang hangin pero sa pagkakataong ito hindi dala ng sakit kundi ng pag-asa. Isang simpleng pagkikita sa kalsada ay naging simula ng isang tahimik na revolusyon. Isa itong kwentong hindi lang nagbago ng ilang buhay kundi bumuwag sa isang sistemang nakatayo sa pagdurusa ng mga walang tinig. Alam mo ang nakakatawa, bulong ni Danilo na may ngiti. Lagi kasing sinasabi ng ama ko na legacy daw ang binubuo niya. At sa isang banda, mahina ang sabi ni Danilo, totoo nga nakapagtayo siya ng isang legacy. Hindi nga lang yung inaasahan niya. Nakatayo si Teresa sa tabi niya, nakatanaw sa malalawak na bintana ng Reyes Center. Sa labas, masayang naglalaro ang mga bata sa hardin, mga batang hindi na pinapasan ng mga lihim, hindi na mga kasangkapan sa plano ng iba. May mga kinabukasang puno ng posibilidad, hindi manipulasyon. Ngumiti siya ng marahan. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nanggagaling sa mga gusali o pera, sabi niya. Nanggagaling ito sa pagtulong sa kapwa, sa pagbago ng buhay ng iba para sa mas mabuti. Nang gabing iyon, habang unti-unting lumulubog ang araw sa likod ng abot tanaw, inilantad ang isang bagong karatula sa pasukan ng sentro. Payak, ngunit makapangyarihan ang mensahe. Bawat talento ay karapat-dapat umunlad, bawat bata ay karapat-dapat sa kalayaan. Hindi ito basta kasabihan, isa itong pangako. Isang pangakong hindi na muling mauulit ang mga pagkakamali ng nakaraan. Isang paninindigan na alagaan, ipagtanggol at iaangat ang mga susunod na henerasyon. Kung ang kwentong ito ng katarungan, tibay ng loob at pag-asa ay nakagalaw sa iyong damdamin, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel. Dahil minsan, ang pinakamaliliit na sandali, isang simpleng kabutihan, isang boses na nagsalita sa tamang oras, ang siyang nagpapasimula ng pinakamalalaking pagbabago. Ang tunay na katarungan ay hindi lang tungkol sa pagpaparusa sa mga nagkamali, kundi tungkol sa paglikha ng mas mabuting mundo. Isang mundong matatag, isang mundong makatarungan,